Matapos ang nangyari kina Aya at Lucas sa motel, pinili na muna ni Aya na iwasan ng lalaki. Ayaw naman niya na isipin itong napakababa niyang babae. Oo, sandali siyang nawala sa sarili para makapag-isip na matino. Subalit, hindi naman niya pinagsisisihan yun. Sadya lang talaga na hindi pa niya kayang harapin itong muli. Nagpasya siya na magbakasyon muna ng 1 linggo sa Baguio para makasamang kanyang kambal at makapag-bonding. Aminado naman siya na bibihira niyang mapuntahan ang mga ito. Ilang taon na rin na halos gugulin niyang sarili sa puro trabaho. Deserve naman niya ang makasagap kahit kaunting hangin. Bibihira niyang mapuntahan ng anak para maiiwas na rin ang mga ito sa mga mata ng ilang tao na mainit sa kanya. One time, sana naman payagan mo na kami na makapag-outing kasamang kambal mo. Ang lalaki na nila pero after ng binyag nila, hindi na namin ulit sila napasyalan, ani ni Thea. Namimiss kong 2 batang yun. Kasalukuyan namang itong nasa bahay niya habang nag-aayos siya ng kanyang mga dadalhin. Hayaan niyo, kapag hindi na masyadong mainit ang panahon sa atin, lahat kayo isasama ko doon. Sagot niya habang patuloy sa pagpapak na gamit sa kanyang maleta. Ihalik at iyakap mo na lang muna ako sa kanila. Nakangiting sabi naman ni Jessa. Oo na nga, kayo pa. Pabirong sagot ni Aya. Kamusta naman kayo ni Papa Lucas? Biro ni Kay. Oh, ba't naman pati ang asungot na yun nasali sa usapan? Kulot noong tanong ni Aya at nag-iwas ng tingin dito. Obvious naman na iniiwasan mo siya maging topic. Why? May dapat ba kaming malaman? Nalalaki ang mga matang tanong ni Thea. Kayo ha? Aalis na lang ako pero panay pambubos ka pa rin ang nasa bibig niyo. Hindi naman, curious lang kami. Napansin kasi namin na halos ayaw mo siyang nababanggit lately. That means may nangyaring kaduda-duda? Ewan ko sa inyo. Sige na, iwan niyo na ako dito. Baka mamaya niyan mapauspon pa ang lakad ko dahil sa inyo. Natatawa at naiiling na sagot ni Aya. Deny to the max talaga? Ang lagay naka-base na. At nag-emote pang sagot ni Kay. Ano pinagsasabi mo diyang babae ka? Basta, bahala nga kayo dyan kung anong gusto niyo isipin. At nilayuan niya mga ito at tinabalang sarili. Bakit? May proof ba kayo para pag-isipan kami ng ganyan? Pinalakihan niya ng mga matang mga ito na kinatawa lang naman ng 4. Kailangan pa ba yun? At nagkatawanan silang lahat. Ang mabuti pa, magsialis na nga kayo kung mga asar lang kayo. Taboy niya sa mga ito. Natatawang nagpaalam ang mga ito. Mabilis na kinuha naman niya ang mga dadalhin at umalis. Maaga siyang bumiyahe para hindi siya abutan ng hapon at ng traffic. Hindi tuloy niya napansin ng isang sasakyan na kamasid sa kanya mula sa hindi kalayuan na umalis siya. Samantala, ilang araw na hindi pinatatahimik si Lucas na nakita niyang tattoo ni Aya. Pinipilit niyang alalahanin kung saan at kailan niya ito nakita. Nagawa na rin niyang i-research ito sa internet upang malaman kung isa ba yun sa mga tattoo ng mga grupo. Ngunit nagawa na niya lahat at wala rin siya nakuhang magandang feedback. Minabuti na lamang niya na tumigil at mag-concentrate sa ibang bagay. Naka-receive siya isang umaga ng mensahe mula kay Lady Queen. Have you already killed her? Marahas na napabuga siya ng hangin at napailing. Sa totoo lang, hindi na rin niya ngayon kilalang sarili. Kung dati-rati sobrang kagustuhan niya na makita at makapaghiganti sa mga taong responsable sa pagkamatay ng mga magulang. Ngayon at nakita na niya ito, saka naman siya nagdadalawang isip na gawin yon. Bumangon siya at naghanda. Balak niyang pumunta ngayon kay Aya. Mula nang may mangyari sa kanila, hindi na niya ito nakausap ng maayos. Maging ang magpaliwanag sa naging pagdududa nito na alam niyang totoo naman. Balak niya na puntahan ito ng personal sa bahay nito para kausapin. Kinansela rin niya ang lahat ng appointment niya ngayong araw. Nang hindi niya nareplyan ng mensahe na tanggap, narinig niya nagring ang phone. Patamad niyang sinagot yun. Hello? You didn't answer my message. You didn't report also what's the status of your mission. Are you still on my side or what? Nagdududang tanong niya. I'm sorry, nagkaaberya lang kaya hindi natuloy ang unang bala ko. Aniya sabay hilot sa sentido. Kuyom ang kanyang kamao. Never pang may nagutos sa kanya. At sa kagustuhan niya lang na makilalang killer ng mga magulang, kailangan pa niyang makipagplastikan sa taong ito. Sa tingin ko, hindi mo naman talaga gagawin ang inuutos ko. So better give it up. Kami na lang bahala sa kanya. In fact, hawak ko naman lahat ng impormasyon sa kanya. At marami rin akong tao na pwedeng gumawa ng trabaho ko. It seems that you didn't believe in what I said to you before.
But don't worry. We can do it for you. So don't bother. Bye. Wait. Ngunit wala na ito sa linya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. May binabalak itong masama kay Aya? Kaagad siyang naghanda para puntahan ito. Kumuha siya ng jacket sa kanyang cabinet nang hindi sinasadyang may nalaglag na puting sobre mula sa pagkakaipit nito sa itaas. Dinampot niya yun at tiningnan. Alam niya na sulat yun mula sa kanyang namatay na ama. Sa tagal ng panahon na wala ito, hindi rin niya naintindihan noon kung anong mga nakasulat doon. Wala sa loob na dinampot niya yun at muling pinasadahan ng basa. Pagmamahal at pagpapaalala nakalagay sa unang parte ng sulat nito. At sa ikalawa naman ay ang bili nito na hanapin at bantayan ang nag-iisang unika iha nito na si Aliyah. Napakunot ang kanyang noo. Walang nabanggit sa kanya noon ng ama na anak nito. Ibig sabihin lang na may kapatid pa siya at ang pangalan nito ay Aliyah. Pinagpatuloy pa niyang pagbabasa. Tanda niya na hindi niya ito binasa ng buo noon dahil sa sobrang pagdadalamhati. Alam niyang mayordoma ang marahil nagtago ng sulat na ito dahil ito lang naman ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata at mula nang mawalan siya ng magulang. Napadako siya sa huling pahina ng sulat at nalaki ang kanyang mga mata habang hindi makapaniwala. Nakasaad din kasi sa sulat na yun kung paano niya makikilala ang taong tinutukoy nitong anak. Siya? Piping-usal niya sa sarili habang hindi makapaniwalang nakatitig sa sulat. Shit! At mabilis siyang lumbas ng silid. Kaagad niyang tinawag ang mayordoma. Manang? O iho, ang aga mo naman yatang bumangon ngayon. May lakad ka ba? Salubong nito sa kanya mula sa komedor. Manang, may gusto lang po akong itanong. Anong alam mo tungkol sa anak ni Papa? Kumunot ang noon nito. Anak? Hindi ba't ikaw naman ang anak niya? Manang, hindi akong tinutukoy ko. May isa pa siyang anak at ngayon ko lang nalaman. May sulat siya sa akin at binibilin na hanapin kung unika iha niya. Alam mo ba na may iba pang anak si Papa? Sandaling nag-isip ang matanda. Ang natatandaan ko noon, walang naging anak ang Papa at Mama mo. Malit ka pa lamang nandito na ako. Siguro mang 1 buwan ka na noon, kaya lang ilang taon ka na nang magsimulang mag-away ang Mama at Papa mo. Dahil sa hinala ng Mama mo na may babae ang Papa mo. Kaya hindi nagkaanak sila ng babaeng yun. Nakilala niyo po ba kung sinong babaeng yun? Hindi ang alam ko lang, minahal yun ng Papa mo na hindi katulad sa Mama mo. Na pinakasalan lang matapos ng aksidenteng may mangyari sa kanila at malantad sa iba. Salamat, Manang. Bakit bigla mong naitanong? Naalala niyo po ba yung sulat na iniwan ni Papa sa akin noon bago sila umalis at na aksidente sa plane? Oo naman, ako nagtago nun sa cabinet mo. Nakasaad po dun, Manang, at kailangan kong hanapin ang kapatid ko at protektahan dahil nasa panganib siya. Sandali, naalala ko nga. May kausap noon ng ama mo't narinig ko ng tungkol dyan. Flashback. Sigurado ka ba na hindi nila matutuntun kung nasaan ang bata? Tanong ni Sario sa kausap nito sa phone. Nasa sala ito at kasalukuyan namang walang asawa nito. Palabas sana nun mula sa komedor ang mayordoma nang maulinagan ng pag-uusap ng mga ito. Make sure na hindi makikita ng asawa kong bata dahil tsak na magwawala yun at baka kung ano pang gawin sa bata. Paalala nito, pumihit ito't napansin ng nakatayong mayordoma. Sananyasan ito ni Sario na lumabas kaya hindi niya na narinig ang iba pang pag-uusap. Sigurado kayo, Manang. Kung ganun, talagang noon pa man nasa panganib ng anak ni Papa? Hindi makapaniwalang tanong ni Lucas. Marahil oo, pero paano mo naman mahahanap kung nasan siya? Tanong ng mayordoma. Ako na pong bahala dun. Ani ni Lucas. Mauna na po muna ako. Sandali, maaga pa. Hindi ka pa rin nag-aalmusal. Habol na tawag ng mayordoma kay Lucas. Mamaya na po. At diretso itong lumabas ng bahay. Kailangan niyang pumunta ngayon kay Aya at kausapin ito. Hindi pa man nakakatapat sa gate ng bahay ni Aya. Napansin na ni Lucas ang kotse nito na lumabas. Sandali niyang pinagmasdan kung saan ito patungo. Pakay niya nakausapin ito ngayon pero tila naman ito nagmamadali. Kaya minabuti na lamang niya na sundan ito. Napakuntuno siya nang mapansin na palabas ito ng lungsod at kasalukuyang nilalandas ang NLEX. Wala sa plano niya na sundan ito pero hindi naman niya maiwasang ma-curious kung saan ang lakad nito. May isa rin siyang napansin. Ang kotseng itim na kanina pa yata nakabuntot kay Aya mula nang lumabas ito. Sinubukan niya sabayan ang takbo ng kotseng itim at pilit na kinikilala kung sino nagmamaneho nun. Lumaban din ng kotse na gitgitan sa kanya kaya malakas ang hinala niya na may hindi magandang pakay ito kay Aya.
Nang tingnan niya nagmamaneho ay hindi niya maaninag masyado pero nakita niya na mga middle finger sign nito sa kanya. Mas lalong nakaramdam ng pagkagigil dito si Lucas. Medyo may kalayuan na rin ang kotse ni Aya. Ipinagpatuloy niyang pagsunod sa sakyan habang pilit na inililis sa landas ang kotseng kahina-hinala. Sumalida ito at pilit na umovertake sa sakyan ni Lucas. "Shit!" Napamurang sabi ni Lucas nang mapansin na may tambak ng graba sa kanyang linya. Minabuti niyang lumipat ng linya at diniinan pantapak sa silinyador. Tinutumbok na niya ngayon ang kotseng sinusundan. Tila nataranta yatang naunang sasakyan at mabilis na umiwas na mapansin itong tutumbukin ang kotse ni Lucas ang kinalululanan nito. Huli na para makaiwas ito sa bunton na graba. Dahilan para sumalpok ito doon at napailang ikot pa bago tuluyang nalaglag sa pangpang ng kalsada. Hindi na nag-abala pa si Lucas na tingnan kung buhay pa o hindi ng driver nito. Ipinagpatuloy na lang niyang pagbuntot kay Aya. Bahagya pa siyang nasurpresa nang pumasok sila sa lungsod ng Baguio. Hindi tuloy niya maiwasang magtaka. Walang naikakwento si Aya sa kanya na kamag-anak nito. Nanatili na lamang siya sa pagsunod dito. May dala naman siyang pera kung sakaling may kailangan siyang bilhin. Tumawag na rin siya sa assistant niya para kanselahin ang iba pa niyang lakad. Nanatili na nakadistansya siya rito para hindi siya nitong paghinalaan. Huminto ito sa tapat ng isang gate na hindi naman kataasan. Sa loob ay may dalawang palapag na bahay. Napatanga si Lucas nang mula doon ay lumabas ang isang ginang na may kaedaran kasama ang dalawang batang lalaki at babae. At namangha siya na makitang itsura ng mga ito. Magkahawig na magkahawig ang dalawang bata. Sa kanya naalalang batang tumawag kay Aya ng gabing nasa motel sila. Hindi kaya itong mga batang yun? Piping tanong niya sa sarili. Masayang lumapit ang mga ito kay Aya at yumakap. Saka humalik na tila sabik na sabik. May kakaibang naramdaman si Lucas na lukso ng dugo. Pananabik na malapitan ng mga ito. Parang gustong-gusto niyang yakapin ng mga bata. Mas lalo tuloy siyang na-curious kay Aya. Sa kanyang tansya ay nasa 5 taon ng mga bata. Napaisip tuloy siya. Sinong ama ng mga bata? May asawa na ba siya? Mga panibagong katanungan na gusto niyang mahanapan ng kasagutan. Una ang pagkatuklas niya sa nakitang tato nito sa batok. Gayon na may ang mga batang kasama nito na halos pamilyar sa kanya ang hugis ng mukha. Mabuti na lamang at maaga pa nang sapitin ni Aya ang kanyang destinasyon. Masayang sumalubong sa kanyang kambal, paginto pa lamang ng kanyang sasakyan. "Mami!" Masayang sigaw ng batang babae na si Chloe habang nakabuka malilit na braso at patakbong palapit sa kanya. "Baby!" Sagot ni Aya sabay salubong ng yakap dito. Ganon din si Charles na masayang-masaya at hindi siya tinantanan ng kakayakap at kakahalik kahit sang parte sa kanyang mukha. "We miss you, Mami! Kanina pa hindi mapakali si Chloe sa kakahintay sa'yo!" Sumbong ni Charles sa ina. "Ikaw rin naman sagot ni Chloe at sadyang inirapan pa ang kapatid. "Hus, talaga tong mga batang to. Ngayon pa ba kayo magtatalo? Nandito ng mami nyo?" Awat naman na nakasunod na ginang. "Siya nga naman, awat na yan ha. Marami akong pasalubong sa inyo." Ani Aya tumayo. "Sandali at kukunin ko lang." Tinungo niya ang compartment ng kotse at nilabas ang ilang pinamili. "Mukhang marami kayatang pasalubong sabi ng kanyang tiyuhin na kalalabas din. "Ang mabuti pa, tulungan mo na kaming maipasok lahat ng mga yan," sabi ng kanyang tiyahin sa asawa nito. "Mabuti pangat nang makakain na rin tong pamangkin ko. Tsak na pagod at gutom ka na niya sa haba ng biyahe mo." Sagot naman ng kanyang tiyuhin. Mabilis na dumampot ng supot na kaya lang nilang dalhin ang kambal at muling pumasok sa bahay. Naiwan sa hindi kalayuan si Lucas na nakamasidlang kina Aya. Maya-may nagpasya siyang maghanap ng bahay na pwedeng pansamantala niyang tuluyan habang naroon siya. Sinubukan niyang magtanong sa isang bahay na katapat lamang ng bahay ni Aya. "Magandang araw po." Bigay galang ni Lucas sa isang matanda na nasa labas ng bahay nito at kasalukuyang naghahanda ng kalesa nito. "Magandang araw naman, Ginoo. Pwede po ba ako magtanong? Baka po may alam kayo na pwedeng tuluyan pansamantala. Magbabayad naman po ako ng upa." "Naku, Ginoo, walang mga paupahan na bahay dito. Sa mismong syudad lamang yun." "Gaano katagal ka bang mananatili dito?" "Hindi ko po masasabi, Manong, pero magbabayad naman po ako." "Kung gusto mo, pwede ka naman natili muna dito sa bahay namin. Kaya lang, pagpapasyensyahan mo na lamang dahil maliit lang ang bahay namin. Sa ayos mo kasi parang mayaman ka at hindi sanay sa maliit na bahay." "Naku, ayos lang po yun. Hindi po problema sa akin ang laki ng bahay."
Ang mahalaga po ay may matuluyan lang po ako habang nandito. O sige, pumasok ka na't ako'y tutungo pa sa palengke para mamili. Kami lang naman ang asawa ko nandito. Inang! Tawag nito sa asawa habang naglalakad papasok sa bahay at kasunod si Lucas. Oh, may kasama ka? Takang tanong ng ginang at tiningnan si Lucas. Oo, bisita muna natin siya ng mga ilang araw. Halika, tumuli ka. Baling nito kay Lucas. Magandang araw po. Magandang araw din iho. Tuloy ka. Ikaw na munang bahala na mag-asikaso sa kanya at tutungo muna ako sa palengke para mamili. Paalam na matandang lalaki. O sige, sandali lang po. Pigil dito ni Lucas. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kumuha ng ilang lilibuin. Inabot niya yun sa matandang lalaki. Naku iho, sayo na lang yan. Hindi naman kami naniningil sayo. Masaya kami na tulungan ka at parang anak ka na rin namin. Libre ka makakatuloy dito. Naku, kunin niyo na po ito. Hindi po ito bayad ng pagtuloy ko dito. Gamitin niyo po ito para ipamili ng mga gamit dito sa bahay. At pinilit niyang iabot dito ang pera. Nagkatinginan ng mag-asawa at kinuha rin ng matanda ang ibinibigay ni Lucas. Maya-maya, ang mabuti pa po ay samahan ko na kayo sa bayan, ani Lucas. Sigurado ka? Opo, may gusto rin po kasi akong bilhin, aniya. Kailangan niya mag-withdraw ng pera at bumili ng ilang pirasong damit na magagamit niya. Matapos sumang-ayon ng matanda ay sumbay nito kay Lucas sa sasakyan. Kinabukasan. Hello, bati ni Lucas kina Chloe at Charles. Sinadya niyang bumili ng damit na pang sport para hindi naman siya magmukhang sumusunod kay Aya. Idadahilan na lang niya na nasa bakasyon din siya at nang mapansing nakaayos sa mga ito at tila lalabas sinadya niyang abangan ito sa kalsada. Maswerte ang kambalang na unang lumabas ng gate. Hi! Masayang bati ni Chloe na sinabayan pa ng kaway at ngiti. Where are you going? Tanong muli ni Lucas. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit biglang sikdo ng kanyang dibdib. Masaya siyang makita nakangiti sa kanyang bata at parang gusto pa niya itong yakapin at may isang napansin siya sa mukha ng mga ito. Para siyang nananalamin pero imposible. Chloe, don't talk to strangers. Seryosong paalala ni Charles. Lumapit ito sa kapatid at hinawakan ito sa kamay. Natigilan si Lucas sa tila pagiging protective ng batang lalaki sa kapatid. But he looks nice, kuya. Hindi naman siya mukhang suplado. Katuwiran ni Chloe. Kahit na, magagalit si mami kapag nakita ka nakikipag-usap sa hindi natin kakilala. Pero, let's get inside. Sabi ni Charles sa tinilang kapatid papasok sa bahay. Napailing si Lucas sa tinuloy ang pagja-jogging. May isang malapit lang na park at doon muna siya magpapalipas ng oras. Cupcakes, are you ready? Tanong ni Aya paglabas. Yes, mami, si Charles. Bakit nakasimangot ang baby girl ko? Puna ni Aya sa anak na si Chloe. Si kuya kasi, maktol nito. She's talking to strangers, mami. Ha? Sino stranger? Kunot noong tanong ni Aya. He! At tinuro nitong lalaking nakatalikod sa hindi kalayuan at nagja-jogging. Nilingon nito ni Aya tila pamilyar na sa kanyang bulto nito. Napakunot noo siya habang pinagmamasdan itong mabuti. Did you know him, Mommy? Usisa ni Chloe. He looks like us? Seryosong sagot naman ni Charles. Ano bang sinasabi niyo? Singit na tanong ng tiyahin niya. Never mind, Chang. Ang mabuti pa, lumakad na tayo. Ani Aya habang hindi nawawala sa isip niya ang sinabi ng anak. He looks like us. Pero sinong taong yun? Isang tao lang naalala niyang kapareho nito sa kilos at aura kanina. Si Lucas. Masayang naglalaro ang kambal sa park. Kagaya ng naunang plano niya na gagawin nilang banding ang araw-araw na magkakasama sila. Nagdala sila ng mga pagkain at kasama rin nila ang kanyang tiyahin at asawa nito. Kita niyang saya at enjoyment sa mukha ng kambal. Kita ang pagiging friendly ni Chloe habang si Charles naman tila napaka-mature mag-isip at overprotective sa kakambal nito. Masayang dalawa sa pakikihalubilo sa iba. Naging abala naman si Aya sa pag-aayos ng kanilang dalang mat at mga pagkain. Masaya kami na kahit papano, binigyan mo ng ekstrang oras ang mga anak mo. Alam mo ba na itong palagi nilang sinasabi kapag namamasyal kami dito? Na isang araw, kasama ka nilang mamamasyal dito. Nainggit kasi sila sa ibang mga bata kapag nakikita nilang kasama nilang mga parents nila. Salamat naman at ngayon nangyari na.
Masayang sabi ng tiyahin niya na tumulong sa kanya sa pag-aayos ng mga pagkain. Oo nga po, Chang. Kung hindi nga lang ba dahil sa sobrang hectic ng schedule ko sa trabaho, hindi ko naman po pwedeng pabayaan ang mga negosyo ko. Alam niyo naman na yun lang bumubuhay sa amin. Naintindihan ka naman namin. Pero kahit papano, dalasan mo rin ng pagdalaw at pagbibigay ng oras sa kanila. Kagaya nito, kita mo na ang saya-saya nila. Ngayon ko lang sila nakitang ganyan. Sobrang saya. Napasuliyap sila kapwa sa dalawang bata na masayang nakikipaghabulan sa ibang mga bata. Salamat po, Chang, sa inyo ni Tiyo. Kung hindi dahil sa tulong niyo na alagaan ang mga kambal, siguro hindi ko alam kung magagawa ko bang palakihin sila ng maayos. Madamdaming sabi niya sa tiyahin at tinawakan ng palad nito. Ano ka ba? Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo din? Nangako ako noon sa mama mo na kung sakaling kailanganin yung tulong ko, hindi ko ipagkakait sa inyo. Hindi man kami lumaking magkasama, mahal naman namin ang isa't isa. Kahit pa magkaibang mga ina namin, magkapatid pa rin kami. At masaya ako na kahit taguman ng pagiging magkapatid namin. At least alam kong tinulot yun ng Panginoon para kahit papaano'y matulungan kita. Siguro nga ito rin ang role namin sa buhay. Natatawang tugon nito. Alam kasi na mag-asawa na ilang beses na rin napagtangkaan ang buhay niya. Simula ng bata pa siya sa hindi nila malamang dahilan. Ngunit nanatiling lihim sa mga ito ang kanyang sariling grupo. Kaya nga po sobrang nahihiya na ako sa inyo ni Chong eh. Sus, ikaw namang bata ka. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo din? Kinabig siya nito't niyakap. Parang higit pa sa tunay na ina ang turing niya dito. Kaya hanggat maaari, gusto niya palaging ligtas sa mga ito't malayo sa gulo na meron siya. Alam niya na hindi tumitigil ang ilan sa mga kalaban niya na hanapin ang kahinaan niya, kaya naman sobra-sobra rin ang pag-iingat niya sa mga ito. Samantala, mula sa hindi kalayuan, tanaw ni Lucas sina Aya at ang mga kasama nito. Kahit gustuhin man niya na magpakita sa mga ito, hindi pwede. Tsak na maaaring magduda ito sa kanya, kaya minabuti niya ng dumistansya. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Labis ang kagustuhan niya na lapitan ng kambal, kaya lang tsak na magdududa sa kanya si Aya. Simula kanina nang masilayan niyang mukha ng mga ito, hindi na rin nawalang mga tanong sa isip niya. Bakit kahawig niya ang mga bata? Posible bang mga anak ko sila? Alam niya nakuha niya noon ang pagkababae nito. May 5 taon na rin ang nakakaraan sa mismong bar na pag-aari niya. At sigurado siya na siya rin ang kauna-unahang lalaki sa buhay nito noon. Paano ba naman niyang malilimutan ang mukha nitong ilang taon nang gumulo sa isip niya? Kaya lang higit na nagpapagulo sa sitwasyon nila ngayon ay ang kanyang bago natuklasan sa pagkatao nito. Bago pa man siya nagtungo kay Aya, may isang tao siyang nakilala base sa nabasa niyang sulat sa kanya ng namayapang ama. Flashback. Itatabi na sana niya ang sulat ng ama sa kanya nang may napansin siyang nakasulat na address at pangalan sa likuran ng papel na may kasama ring numero ng telepono. Attorney Ruel Cuevas. Sino to tanong kinalaman niya sa sulat na ito? Sandali siyang nag-isip bago dinayal ang numero doon. Maswerteng nag-ring yung kaagad. Hello? Tinig ng babaeng sumagot sa kabilang linya. Good day, ma'am. May I ask if it is the Cuevas Law Firm office? Tanong ni Lucas. Yes, sir. May I know who's this, please? I'm Lucas Montago. May I ask if Attorney Ruel Cuevas is in there? Yes, sir. He's here. May I have an appointment to talk to him? Wait a moment, sir. Ipagbibigay alam ko lang po sa kanya. Paalam nito. Okay, I'll wait. Ani Lucas. Ilang sandali lang itong nawala sa linya bago muli siyang binalikan. It's okay, sir. You can visit him anytime. Anito, thank you. And inform him that I'll make a visit today. Sure, sir. Binaba niyang phone kagad na umalis para makapagkita dito. Nice to meet you, Mr. Montago. Masayang bati ng abogado kay Lucas. Kagaya ng inaasahan niya, ay may kaedadan na rin ito halos kaedad ng ama niya. Nice to see you too, attorney. At nagkamay ang dalawa. I have an important matters to discuss with you. Diretsong sabi niya. Yeah, expected ko na kung ano yan. Actually, I'm just waiting you to come here. You know? Takang tanong ni Lucas. Me and your father was a long-time friend, and I am sorry for what happened to him many years ago. Bumuntong hininga si Lucas. Kung ganun, attorney, alam mo kung anong sadya ko sa'yo rito? Yes, kasi base na rin sa sinabi ng ama mo sa akin noon.
Lalapit ka sa akin kung nahanap o ready ka nang hanapin ang nawawalang kayamanan niya. Nakangiti nitong tugon. Inabot ni Lucas ditong puting sobre na naglalaman ng mga nalaman niya. Kung ganun, masasabi mo sa akin ang tungkol dito? Kinuha ng abogadong sobre at tiningnan. Maya may sandali itong tumayot pumasok sa isa pang kwarto bago may bitbit na brown envelope paglabas. May idea ka na ba kung sino at nasaan ang may-ari ng tattoo na ito? Tanong ng abogado. Actually, yes, attorney. Gusto ko lang malinawan ng ibang detalye tungkol sa kanya kaya ako nakipagkita sa iyo ngayon. Well, may iniwan sa akin mga importanteng dokumentong ama mo at nag-iwan din siya ng last will and testament niya para sa mga naiwan niyang ari-arian. Kaya lang ay may nakasaad na kondisyon sa mga yun bago ko tuluyang ibigay sa kami na napag-iwanan niya. May kinuha itong isang papel at inabot sa kanya. Pwede mong tingnan at basahin muna kung may hindi ka nalinawan. Pwede kang magtanong. Binasa ni Lucas ang sulat at nakasaad doon na kailangan muna niyang hanapin at protektahan ang nag-iisang unika iha nito na si Aliyah, Natasha Guevara Cerveja. Makikilala niya ito sa pamamagitan ng kaparehong tattoo na nasa likuran nito tang nasa imahe sa dokumento. Natigilan si Lucas. Ibig sabihin si Aya at Aliyah ay iisang tao lamang? Ngunit bakit ito gumamit ng ibang identity? Tanong niya sa isip. He silently cursed himself. Ginamit ko sa kamang kapatid ko. Naguhumiyaw na tanong ng isip niya. No, this is not real. Totoo ba ito, attorney? Yes, isa yan sa mga kondisyon niya. Kailangan mo munang hanapin ang nawawala niyang anak bago ko ibigay sa yung mga iniwan niya sa pangalan mo. At saka mo pa lang din malalaman ang laman ng last will niya kapag pareho ko na kayong kaharap. Pero bakit ako ang kailangang gumawa nun? Pwede naman niyang ipaubaya sa ibang mga tauhan niya. He doesn't trust anybody around him. That's why he need to decide na ila yung anak niya at ang tanging gawin ay maghintay ng ilan pang taon hanggang sa tuluyan ka nang maging handa para protektahan siya. You have enough power to do that. Masyadong marami ang tao interesado sa mga ari-arian ni Sario kaya hindi nila titigilan na hanapin ang tagapagmana nito. Dahil alam nila na kapag wala kayong dalawa, wala rin silang makukuha. Kaya kailangan mo siyang hanapin at ingatan bago pa man nila makuha at magawa ng masama. Salamat, attorney. Hayaan niyo't akong poprotekta sa kanya. Tumayo siya at nakipagkamay dito. Asahan ko yan. Alam ko naman na hindi mo bibiguin ang ama mo. Nakangiting tugon ng abogado. Mauna na po ako. Sige at mag-iingat ka. Habang nasa biyahe, panay ang mura ni Lucas sa sarili. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman. Kung ganoon, sariling kapatid niyang pinagbalakan niya noon na patayin at ang masakit pa, inangkin niya ito ng maraming ulit. Nakaramdam siya ng kirot sa puso. Oh heaven, forgive me. Hey mister, are you okay? Naramdaman ni Lucas ang bahagyang tapik sa kanyang braso. Saka pa lamang siya nagbalik mula sa malalim na pagbabalik tanaw. Nakatayo sa harapan niya ang batang babae at nakangiti habang nakatitig sa mukha niya. Are you okay mister? You look like dreaming. Punan ng bata. Ah, yes sweetie. I'm okay. Anyway, what is your name? Chloe! What a beautiful name. What a beautiful name. Kasing ganda ng mukha mo. Ani at wala sa loob na hinaplos ang malaanghel nitong mukha. May kung anong sayang sumundot sa puso niya. Sino po bang iniisip niyo? Curious sa tanong ng bata. Natawa si Lucas sa tanong nito. Kung alam lang ng batang ito kung sinong laman ng isip niya sa mga sandaling iyon. Samantala, Mommy! I can't find Chloe! Mangyak-ngyak na sabi ng palapit na si Charles habang tumatakbo. I'm sorry, Mommy! I lost her! Ha? Nagulat na bulalas ng kanyang tiyahin. Halika't hanapin natin. Siguro naman hindi lalayo yun dito. Anit at hinilang asawa palayo para maghanap. Mommy, sorry! Tuluyan na umiyak si Charles sa harapan ni Aya. Shh, baby, it's okay. We will find her, okay? Calm down. Niyakap niya ito at inalo. You won't mad at me, Mommy? Humihikbing tanong nito. Of course not. It's not your fault, okay? Hahanapin na lang natin ang kapatid mo. I'm sure na baka nakipaglaro lang sa ibang bata dito. Come, let's find her. Hinila niyang kamay nito at nagsimulang magtanong si ibang naroroon. Oh, where are you, Chloe? Piping tanong ni Aya sa isip. Hindi niya pwedeng ipakita kay Charles na nag-aalala siya ng sobra dahil tsak nasisisihin itong sarili and she won't let that happen.
God, please, ibalik mo po siya sa amin ng safe. Piping dasal niya. Ano ang gagawin ni Lucas sa nalaman niyang kapatid niya si Aya? Ano nga kaya ang tunay na pagkataong meron kay Aya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.